Psalms 115 verse 14, ano yung sinasabi doon? The Lord will increase you more and more. Amen? Ulitin natin, the Lord will increase you more and more. Let's make it personal. The Lord will increase me more and more. Ibig sabihin, mas payaman ka pa ng payaman. Kaya, kapit lang. Okay? Pakitapik yung katabi. Pagkasabi sa kanya, kapit lang. Ano man yung pinagdadaanan mo today, kapit lang, kapatid. Matatapos din yan. Okay? At mararanasan mo yung increase na ipinangako ng Panginoon. So, post that verse, mga kapatid, in your sala or in your kwarto, kung saan ninyo madaling makikita yung promise na yun, sasabihin lang ninyo, this is God's promise for me this year. Psalms 115 verse 14, King James Version. The Lord shall increase me more and more. Amen pa ba yun? Do we receive it? Tinatanggap pa natin yon. Okay, mag-closing prayer na tayo kasi tinatanggap na natin. Okay, but ano yung mga areas dun sa ating mga buhay na kung saan medyo i-compartmentalize ko lang to, na itong season of increase na to, sa ang mga areas ng buhay natin na kung saan ay gusto ng Lord na i-increase tayo. Actually, all aspect, lahat ng aspeto ng ating mga buhay. So, ito yung mga magiging topic natin, no? For this month of July, today we will be talking about spiritual increase, no? Yung growing in faith and love. Then second week, we will also experience increase personally, no? Yung we will develop wisdom and character. Meaning, mga kapatid, magiging version 2.0 ka na. Okay? Amen ba yun? Kumbaga, dati low-tech ka, ngayon magiging high-tech ka na. Version 2.0. And then, week 3, sinong gusto niyan? Alam ko marami sa inyo, yan lang ang gusto. Pastor, okay na ako dyan. Sa week 3 na ako babalik. Okay, we will be talking about week 3, material increase, seeking God's provision. And then, of course, fourth week, importante rin yan, no? Another aspect ng ating buhay, increase in community, strengthening relationships, and unity. So, ito pong increase na to, mga kapatid, it touches every aspect of our life. Amen po ba yan? Sino sa inyo gusto lahat ng topic na yan? Sino sa inyo, week 1 lang? next month na kayo babalik. Okay, week 2 lang kayo, week 3. Okay, so lahat po yan ay napakaganda na mapag-usapan at ma-inculcate, no, dun sa ating mga puso at isipan para maging innate na siya, no, dun sa ating pagkatao. So today, we will be talking about spiritual increase. It has something to do, mga kapatid, with growth and maturity. Spiritual growth and maturity. Pastor, hindi ko na kailangan yan kasi nagmamature na ako. Sino dito mga nagmamature na in faith and in love? Okay, salamat po. Wala nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, lahat tayo, kailangan natin etong spiritual increase na to. Pero Pastor, how does this parang spiritual increase looks like? Okay, dinescribe po yan ni Apostol Pablo, no, dun sa church family, dun sa lugar ng Thessalonica. Okay, Thessalonica. So, sinulatan ni Apostle Paul ang Thessalonian church family dun sa Thessalonians, and at that time, etong pong church sa Thessalonians, they were experiencing persecution. Mga kapatid, kung ikaw ay naging Kristiyano nung unang panahon, yung first century Christian na tinatawag, hindi masarap maging Kristiyano noon. Hindi kagaya noon. Okay? Na kapag nag-church tayo, meron tayong church venue na kung saan conveniente tayo at komportable. Minsan nga, nakakatulog ka sa sobrang komportable at sobrang conveniente. Imagine, di ba? Naka-aircon ka and all. Pero sila, yung first century Christian, wala silang ganitong venue where they can gather and worship the Lord publicly.
Kasi nung time na yon, yung Christianity, it's napaka-hostile. No? Ang na-experience nila that time is hatred. Kasi sinasabi ng mga tao that time, bakit kayo nagpapasok ng panibagong Diyos? Ang dami na naming mga Diyos. Okay, ang dami na naming mga Diyos-Diyosan. Meron kaming ano-anong klaseng Diyos ang kilala ninyo. Extra Diyos. Diyos Kuday, Pineapple Diyos. Lahat ng Diyos, meron kami. Diba? So, ngayon, magdadagdag pa kayo ng panibagong Diyos in the name of Jesus. So, the world at that time is hostile to Christianity. Hindi kagaya ngayon, well-loved ang mga Kristiyano. Amen po ba? Ay, born again ka pala. Born again din ako. Saan ka uma-attend? Doon ako uma-attend. Maliit lang yung simbahan nyo. Kami malaki yung may mga pagganon-ganon pang nalalaman. No? Sa sobrang konbinyente at sa sobrang komportable ng iglesia ng Panginoon, o Church ni Jesus Christ, this time, parang yun nga, ang Christianity, nagiging mediocre. Maraming mga mediocre na Kristiyano. Mga casual Christianity. Okay, consumerist Christian na tinatawag. Pero, yun nga, paano din-describe nitong, binigyan ko kayo ng background kasi gusto kong makita ninyo yung pagkakaiba nung early church, yung first century Christian, dun sa modern day Christianity, yung panahon natin ngayon. That in spite of that, mga kapatid, kinument niya nitong si Apostle Paul, itong church sa Thessalonians at sinabihan niya, your faith, sabi niya, is greatly enlarged. Ibig sabihin, nag-grow kayo in faith. And sabi niya, the love of each one of you toward one another grows ever increasing. How many of you like to hear that from the very mouth of the Apostle Paul? Nasasabihan ka ni Paul na sasabihin niya, Larry, your faith is greatly enlarged. Sino dito? Ang nag-enlarge sa inyo is your faith, not your heart. Kasi mayroong enlargement of the heart na tinatawag yung heart disease, di ba? Wala naman dito, mga nagkakaroon ng mga RHD. Alam niyo yung RHD? Regional Health Department. Hindi. Rheumatic heart disease. Sino dito may mga rheumatic heart disease? Meron ba? Tawagin ko na kayo dito sa harapan. Ipagpapay namin kayo ni Pastor Joe para ma-experience ninyo yung divine healing. Meron ba? Wala. Praise the Lord. Pasalamat tayo sa Panginoon. Lahat malulusog. Pero, what about our spirit? Is it healthy? Healthy ka ba spiritually? Is parang yung relationship mo with God, it's just a religious thing na pinupuntahan mo pag Sunday and then after that, di ba, para siyang Sunday dress na isusuot mo pag araw ng linggo, alas 8 na, magpe-prepare ako, isusuot ko yung aking Sunday dress. After ng pag-uwi, alas 12, uhubarin ko na yung aking pagkakristyano. Sino dito hinuhubad yung kanyang pagkakristyano? Hubarin ko muna ang pagkakristyano ko, suntukan tayo. Yung mga ganon. Alam niyo yon? Meron bang ganon? Wala. Ang babait. Okay. So, and sabi niya, the love of each one of you toward one another grows ever increasing. Ibig sabihin sila ay nag-grow in love and in faith. How many of you wants to experience this? You're on the right track. Hindi kayo nagkamali ng pinuntahan ngayong umagang ito. Congratulations. Doon sa mga absent, pasensyahan po tayo. Okay. But this verse tells us, mga kapatid, na ang spiritual maturity or spiritual increase, it's not about perfection, but it's about progression. Kasi nag-i-increase eh. Di ba, nag-enlarge yung faith. So, ibig sabihin ito, mga kapatid, hindi ka yung parang walang pag-asa. Okay? Tignan mo yung katabi mo. Mukha lang walang pag-asa yan, pero may pag-asa yan. Kasi na kay Kristo na yan. Amen? Amen. So, pag sinabi natin spiritual maturity, hindi pinag-uusapan ng perfection dito. Ako nga, pastor na, hindi perfect eh. Di ba? Halos araw-araw na ako nagbabasa ng Biblia, pero hindi pa ako perfect.
Alam mo yon, pag nagdadrive ako at merong parang makulit sa kalsada, may mga kamote, nagrarant ako. Minsan nga, napapaputo sa eco pa. Sa eco to. Okay? I hope naintindihan. Pastor ka, dapat hindi ka gano'n. Hindi nga perfect eh. Perfection will only come kapag kinuha ka na ni Lord at nandun ka na sa langit. Tama? Sino sa inyo gusto na niyang perfection? Pag pray ko kayo, di ba? Perfection will only come kapag kinuha ka na ni Lord at nandun ka na sa langit. So don't expect, minsan sinasabi natin, perfectionist ako. Hindi ka naman perfect nga eh. Let's just say, alam mo yon, it's a myth. Katang-isip lang natin yon na merong perfection dito sa mundo. This world is ravaged by sin, kaya walang perfect. Pero, nagulat kayo? Pero, kapag Kristiyano ka na, merong progress. Kasi nga, sabi dun sa declaration natin, binabago ako ng Espiritu ng Diyos at ng salita ng Diyos araw-araw. Do you claim it? Dinideclare ba ninyo yun? In-screenshot ba? Screenshot. Pinicturean ba ninyo yung faith declaration na yun? Pinost ninyo dun sa inyong kwarto at pagising nyo sa umaga, yun ang hinahanap nyo, hindi kape, hindi tinapay, yun ang dinideclare mo dun sa buhay mo. Kasi nga, every day, merong battle. Tama? Tama? Sarili nga natin, minsan binabattle natin eh. We have weaknesses, we have emotional breakdowns, we have emotional weaknesses na kinakailangan nating pagtagumpayan. Naintindihan natin to mga kapatid. That's why, gusto ko kayong parang encourage na hindi ko mo nagkakamali tayo, hindi ko mo nagkakamali ang isa't isa sa atin, ano na tayo, hopeless case na tayo. No, we're not a hopeless case. Kasi kung hopeless case tayo, then the work of Jesus Christ at the cross is in vain. Mawawala ng kabuluhan yung work ni Christ at yung work ng Holy Spirit dun sa buhay natin. So, Pastor, kung spiritual maturity is not about perfection but progression, paano ako magkakaroon ng progress dun sa aking Christian life, dun sa aking spiritual journey? Tandaan ninyo, lahat tayo dito ay nag-journey lang dito sa mundong ito. Etong world na to, it's just temporary. No, pansamantala lang. Sabi ng Bible, Philippians 3:20, our citizenship is in heaven, where we are waiting the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. So habang nandito tayo, mga kapatid, meron namang sinabi si Apostle Peter kung paano magkakaroon ng progress dun sa ating mga buhay. Okay? So pag-usapan natin to, how can we experience this spiritual increase or progress dun sa ating mga buhay bilang mananampalataya kay Kristo? Ang tanong ko lang mga kapatid, seryoso ba kayo dun sa relasyon ninyo kay Kristo? Ang daming nabaptize dito last Sunday, di ba? Seryoso ba kayo dun sa pagpapabautismo ninyo? Naintindihan ba talaga ninyo yon? So if you are serious, kung seryoso ka naman, dun sa relasyon mo kay Kristo at intentional ka, then nagtatanong ka, Pastor, paano pa mag-increase yung aking spiritual life? Then, pag-usapan natin ito sa loob ng mga 10 minutes. Pastor, nagsisinungaling ka. Okay, hindi yan, 10 minutes. So, pag-usapan natin to, 2 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 8, and then after this, papakita ko sa inyo yung dalawang truth, no, dalawang katotohanan na sinasabi ni Apostol Pedro kung paano natin may experience etong spiritual increase na to na pinag-uusapan natin. So, let's
all stand for the reading of God's Word. 2 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 8. I will be reading from the NIV translation of the Bible. Ready na po kayo? Join with me in reading verse 1. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. He has given us His very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Napakagandang verse, no? Punong-puno siya ng truth about our spiritual position in Christ. And then, meron din siyang sinasabi about practical things na dapat nating gawin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Lord, we thank you for the richness and depthness of your word. Alam namin na ang salita po ninyo, ito po ay pagkain ng aming mga kaluluwa, at dahil ito po ay pagkain, nagbibigay po ito ng nourishment sa aming spiritual life, sa aming emotional life, and it even touches our physical and material life, O Lord God. We just thank you, Lord, sa revelation, knowledge, insight. I do pray, Lord, na maging open po kami, maging all ears po kami dun sa pakikinig na ito for us to experience this divine increase na gusto po ninyong gawin sa bawat isa sa amin. Salamat po at ibinibigay po namin sa inyo ang papuri sa inyong patuloy na ginagawa sa aming mga buhay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Please be seated. Praise God. So, meron dalawang importanteng truth, mga kapatid, na dinidiscuss dito, although 8 verses lahat, no, yung binasa natin. Pero meron lang dalawang truth na nakapaloob dito in relation dun sa spiritual increase na gusto ni Lord na ma-experience natin. Okay, so we're talking about spiritual increase, spiritual growth. Okay, spiritual maturity. Synonymous kasi yung mga words na yan. So kapag sinabi natin spiritual maturity, spiritual increase, it means yung journey mo, no, yung spiritual journey mo, ito ay palapit na ng palapit dun sa tinatawag na Christ-likeness. No, yung development ng character ni Christ dun sa ating mga buhay. Ibig sabihin, ito yung maturing, paghinog ng mga bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Ano yung mga bunga ng Espiritu? Nagkakaroon ka ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabaitan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, ano pa? So, siyam, lahat yon. Okay? So, nade-develop. No? So, if you will ask yourself kung medyo mag-re-reflect ka dun sa sarili mo, kung paano mo i-rate ang iyong journey bilang isang Kristiyano, nag-i-improve ba ako dun sa area of love? Mas loving person ba ako today than a year before? Mas pasensyoso ba akong tao ngayon kaysa dati? Okay, mas matyaga ba ako ngayon? Mas mabait ba ako ngayon? Mas mahinahon ba ako? So, kung gusto mong i-gauge
Yun yung magsisilbing parang barometer, no? Na makikita mo yung sarili mo na nag-i-improve doon sa yung Christian life. So, first truth, mga kapatid, with regards to spiritual increase or spiritual maturity, makikita natin dito na ang Panginoon, He is committed to our growth. God is committed to our growth. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na mag-grow tayo spiritually. Okay? Kaya nga meron tayong mga sinasabi, like father, like son, like mother, like daughter. So, gusto ng God na nagmamature yung ating faith at yung ating love. At makikita po natin doon sa ating verse no, yung commitment na ginawa niya just to make it sure, mga kapatid, just to make it sure na nag-i-improve, na-enhance yung ating relationship sa Kanya. In other words, meron na siyang mga bagay na ginawa to help us in our spiritual journey. How many of you at times you feel na iniiwan ka ni Lord? Meron bang gano'n sa atin? At times, di ba? Pero ano yung proof? Di ba ano yung sinasabi ng Word of God na kung saan ipinapakita yung commitment ng God sa atin when it comes to our spiritual growth. Ang sabi niya dyan, if we will read dun sa NLT version, yung verse 2, sabi niya, may God give you more and more grace. More and more grace. Di ba sinasabi natin at times, Lord, I need your grace. At times na meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga personal battles, meron tayong mga emotional battles, we battle with our mental health. Sinasabi natin sa Lord, Lord, give me what? Grace to overcome. Tama? Ganun ba kayo? Nagpipray kayo ng ganon? Lord, give me grace. Pero ito, sabi niya, may God give you more and more grace. Ibig sabihin, yung grace na kailangan mo, it is being supplied. Or it was already supplied by the Lord. And peace, as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. Ang pinapakita lang dyan, mas maintindihan natin yung grace ni Lord at yung peace ni Lord kapag nag-grow tayo in the knowledge of God and our Lord Jesus Christ. And meaning, mga kapatid, understand what God has already provided for us. Nagigets natin? Naintindihan po natin, mga kapatid? At ang sabi pa niya dyan, ano yung sinupply ni Lord? No, by His divine power, God, samahan niyo akong magbasa, God has given us everything we need for living a godly life. Meaning, everything that we need to live this life, to live a godly life, God has already supplied. Ang problem, kaya lang nakabase kasi siya dun sa your knowledge of God and Jesus, our Lord. It depends dun sa gaano ba kalalim, gaano ba ka-depth yung relationship mo kay Jesus Christ. Amen? I don't know if you have already read or heard this story. No, merong isang lalaki, isang mama, bumili siya ng ticket from Europe. No, tiga Europe siya. That time hindi pa uso yung mga plane, ang mode of transportation dun sa pagtawid ng mga kontinente ay sa pamagitan ng barko. So bumili siya ng isang ticket on the way to New York. From Europe to New York. Mga gaano katagal yon, Brother Elmer? Seafarer. Europe to New York. Barko. Mga 19 wala pang talagang siguro matagal no?
Kasi nabasa ko parang 3 weeks ang itinagal. Ganun ba katagal? 3 weeks? Ah, ah, oo. Europe to New York. Oo, 15, 2 weeks. So, bili siya ng ticket, and then bago siya sumakay ng barko, ito ginawa niya mga kapatid. Bumili siya ng suitcase, pinuno niya ng cheese and crackers. Okay? Cheese and cracker. Kasi, yun nga, pagsakay niya ng barko, every time na magkakainan doon sa dining hall, nagpupunta doon ang mga tao, siya mag-i-stay daw siya doon sa kanyang cabin, kukunin yung kanyang cheese and crackers at yun yung kinakain niya. Alam mo yon? So, for 2 weeks, na etong mga passengers, every time na breakfast, lunch, dinner, nandun sila, nagkakasayahan, di ba? Enjoying parang yung naaamoy niya dun sa kanyang cabin, yung masarap na pagkain dun sa may dining hall nung barko. Until, eto na, last day of the trip. Malapit na sila sa New York. Sabi ng isang crew sa kanya, lumapit yung isang crew sa kanya, sabi niya, "Sir, napansin ko, na-notice ko lang, last day, na-notice ko lang, every time na magkakainan yung mga tao, pupunta ng dining hall, ikaw ay pumapasok dito sa cabin, at ang kinakain mo ay cheese and crackers." Alam niyo kung anong sagot niya? Kasi alam mo, gusto ko mang kumain doon, wala na akong budget para doon. Ang budget lang meron ako ay para doon sa ticket at wala na akong budget para doon sa pagkain. So all throughout, kaya nga ang ginawa ko bago ako sumakay, yung suitcase ko, pinuno ko ng cheese and cracker. Alam niyo kung anong sagot nung cabin crew? "Ay sir," sabi niya, "hindi ba ninyo alam na kasama dun sa binayaran ninyong ticket, inclusive na yung food and all, kung gusto mo mag-gym, kung gusto mo mag-manood, mag-party and all dito sa barko, everything is included dun sa ticket na binayaran mo." Problem is, hindi niya alam. Now, here's my question mga kapatid. Sino sa inyo ang nakakaalam nung full, complete package na binayaran ni Kristo para sa iyo just to show that God is committed to your spiritual growth? That's why Hosea 4:6 says, "My people are destroyed because of lack of knowledge." Imagine, ang dami mong binabasa, ang dami mong pinag-aaralan, pero hindi mo man lang inaalam kung ano yung binayaran ni Kristo para sa iyo. At kung itutuloy pa natin, ang sabi niya, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us what? Great and precious promises. Nasaan yung mga great and precious promises na yun? Saan mo makikita yun? Saan mo malalaman? Sa balita, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube? Saan mo makikita yung great and precious promises na yun? Saan? 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 Pakiulit. Lakasan natin. Saan? Bible. Tanong, may Bible ka ba? May Bible? Sabihin natin wala kang hard copy. May cellphone ka. Nag-install ka ba ng Bible app? Libre yan. Amen? Kahit lahat pa ng version, translation, pwede kang magkaroon. Amen? Pero yun nga,
Di ba? That's a problem. Hindi natin inaalam etong mga great and precious promises that He has given. So, sabi niya, these are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. So God is committed to our growth, mga kapatid. Meaning, we already have everything we need to live life and everything we need to grow in godliness. Now, hindi sinabi na we already have everything we want. Okay? Ang sabi niya, we already have everything we need. Iba yung need dun sa want. Okay? Nagigets natin? Maraming tayong mga wants. Sino dito maraming mga wants? Ang Diyos, at times, hindi niya binibigay yung ating mga wants kasi alam niya, makakasama sa iyo. Good thing at the wrong time will become hazardous to your spiritual health. Okay? Kaya nga, there is a time for everything. Amen? Mga kabataan, anong time ngayon? Anong season ng inyong buhay? Ang dapat niyong pagkaabalahan? Anong season? Season of? Season of? Jela, anong season? Season of? Season of? Nasang season ka ngayon? Rainy season. Okay. Mga teenager, ano kayo dun sa season of preparation? Preparing for your future. Amen? Hindi ngayon season ng pag-boyfriend at pag-girlfriend kagad. Okay? May time yan. Amen ba yan? Can you say amen, mga youth? Ano? Amen. Amen. Labas sa ilong eh. Parang napipilitan. Okay. So God is so committed to our growth, mga kapatid, na dahil doon sa pagiging committed niya, doon sa ating growth, siya yung nag-plant sa atin sa church. Amen? Kaya may sinasabi, bloom where you are planted. Okay? Tinanim niya tayo dun sa church, which is yung kanyang body. At inilagay niya tayo dun sa isang local church, sa isang church family, wherein tayo ay may strengthen at manunurture dun sa relasyon natin sa Kanya at dun sa ating mga kapwa Kristiyano. Ang sabi ng Psalms, paborito to ni Pastor Joe, itong verse na to, 92 verse 13 and 14, they or the believers are planted in the house of the Lord. They what? Grow strong there in the courtyards of our God. Lumalakas ka. If you are planted in the house of God, sabi niya, lumalakas ka. Pinalalakas ka ng Panginoon. Ninonoris ka niya, ini-strengthen ka niya. Verse 14, even when they are old, they will continue producing fruit like young, healthy trees. Ayan ba yan, Pastor Joe? Amen. Okay. So yan, ang ginagawa ni Lord. So, He's so committed. Kaya nga, everything that we need in this life, everything that we need to live a godly life, God has already supplied. Yun yung ibig sabihin ng Jehovah Jireh. The God who sees beforehand and supplies that need before. Bago pa dumating yung pangangailangan yon sa buhay natin, God has already saw it and He have already provided a way for that para ikaw ay mag-come out victorious dun sa bagay na yan. Amen po? So God is committed to our growth. That is God's part. Amen? That's God's part. Yung parang anong lagi yan, always two sides of the coin.
the God side and the man side. God's responsibility, and we also have a responsibility. So since si Lord committed siya dun sa ating growth, eto naman yung part natin. Pakitapik yung katabi mo, baka nakakatulog na. Eto yung responsibilidad mo, kapatid. Eto yung part mo. Okay? Pakibasa. Yung lakasan natin ng konti para yung convincing. Kasi yung part ni God, ginawa na niya eh. He has already provided everything that we need in this life. And everything that we need to live a godly life. Now, ang kinakailangan naman, dapat tayo, committed din tayo dun sa ating growth. Mga kapatid, kapag meron kang narinig na Kristiyano na sinasabing, kaya ako umalis ng simbahan kasi hindi ako lumalago sa simbahan na yan kasi hindi marunong ang pastor, hindi matalino ang pastor. Sino may problema? Diba? Bakit merong mga, yun nga sabi ko sa inyo, yung mga sinaunang Kristiyano, wala nga silang ganitong church. Ang church nila is more on the house church. Sila-sila lang ang nag-gather. Pero they grow. Their faith has enlarged and their love has increased. Although hindi ko naman sinasabi na walang contribution ang the local church should be a healthy church na kung saan yung Word of God is being preached and being teach. Pero kung nagagawa na yung part na yun and still you are not growing, then the problem is not, it's no longer dun sa local church, but on your part. Amen po? Nagagets natin? Kasi nga it's a commitment eh. Kaya nga, take note of the word. Committed. Ito tingnan po ninyo mga kapatid. Kanina nabanggit yung great and precious promises na sabi natin, yung great and precious promises na yon, more than 7,000 promises written in the Bible. So dito sa church, meron tayo nung tinatawag na monthly Bible reading drive. Anong purpose nun? To help you grow in your relationship with God. The more you know the Scripture, the more you know the promises of God. And the more na you know the Scripture, the more na alam mo kung paano ka, kung meron kang mga kakaharapin, meron kang Word of God na i-apply, okay, dun sa buhay mo. So, meaning mga kapatid, tayo mismo dapat kinocommit natin yung ating sarili dun sa personal growth. Kaya sabi niya, okay, napasobra, 2 Peter chapter 3 verse 18, ano yung sabi diyan? But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tumatagal ka dun sa iyong pagiging Kristiyano, mas lumalalim ang pagkaunawa mo at pagkakilala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? At syempre, kapag mas kilala mo, mas alam mo ang Panginoon, mas secure ka dun sa iyong relasyon sa Kanya. Amen ba yun? So, we are 100% responsible to grow in our walk with God, and we are also 100% dependent on the Holy Spirit who dwells within us and gives us the grace to grow. Imagine lahat ng kailangan mo. Word of God, Holy Spirit, Bible, lahat provided. Amen? Ang ganda nga eh. Biruin mo dati, ngayon pag nagbabasa ka ng scripture, ng Bible, meron ng chapter, meron ng verse. Dati wala naman yan eh. Alam mo yan, yung mga unang scriptures, tuloy-tuloy lang yan eh.
until such time lang, nung buuin yan, para wag tayong mahirapan, mapadali. Now we can quote, it says in Matthew chapter 4, verse 4, alam na natin. Pero dati, wala silang chapter 4, verse 4. Nagets nyo? Pinadali na. Okay? Kaya nga, sa sobrang dali, sa sobrang conveniente, komportable, kapag hindi ka pa nag-grow, wala na kay Lord ang problema noon. Amen ba yun? So, paano natin gagawin ito? No, na, okay, Pastor, I'm committed to growth. Ano yung kinakailangan kong gawin? Verse 4, ang sabi niya, look at the screen, verse 4, make every, naintindihan ba ninyo yun? Make every effort. Sino gagawa ng effort? Si Lord? Ha? Sino gagawa ng effort? Si pastor? Church? Sino gagawa ng effort? Kasi minsan, alam mo yun, gusto natin parang laging nandun na lang doon sa receiving end. So sobrang entitled natin, karapatan ko to. Lord, dapat, alam mo yun, Lord, dapat i-provide mo. Parang iniisip natin, parang kahit wala kang ginagawa, okay lang. Hindi. May sinasabi dyan make every effort to add to your faith. Yung faith, yung saving faith. Make every effort. Ano yung effort na ginagawa mo to show that you are committed to spiritual growth, to spiritual increase? God has already provided. Ano yung kinakailangan kong gawin? Alamin ko kung ano yung kanyang provide. So make every effort. Ibig sabihin, meron tayong kinakailangang gawin. Dito sa kinakailangan gawin, sa effort na to, it doesn't contribute to our salvation. Secure na yon. Itong gagawin natin, it has something to do dun sa ating personal growth. Nagigets natin? Balikan na lang ninyo tong verse na to, itong scripture na to. Maaaring hindi ninyo maintindihan lahat ng sinabi ko sa inyo, balikan na lang ninyo or balikan ninyo itong message na to sa YouTube or sa Facebook para mas maintindihan natin. So make every effort. Ikaw mismo. Add, sabi niya, to your faith, yung saving faith mo, these godly characters, virtue, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. These are the character, parang synonymous with the fruit of the Spirit na dinedevelop ng Panginoon sa ating mga buhay. And we can only achieve itong mga bagay na to, mga kapatid, kapag meron na tayong mga spiritual habits. Hindi ko nagagamitin yung word na discipline kasi maraming mga tao allergic dun sa discipline. Habits. Sa edad mo ba ngayon, meron pang sinasabihan ka pa ng nanay mo na, mag-toothbrush ka. Sinasabihan ka pa ba? Hindi na, di ba? Because it's already a habit. Di ba? Pagdating ng alas 12, kinakailangan pa bang sabihan na, kumain ka na. Hindi na, di ba? It becomes a habit. Naging part na siya ng pagkatao mo. So if you develop these spiritual habits, like Bible reading, praying, going to church, fellowship, fasting, sino sa inyo nagpa-fast? Okay? At kung ano pang mga spiritual habits, then, mangyayari ito. Di ba? Nade-develop yung godly characters, nagkakaroon ka ng moral excellence, knowledge, self-control, all yung mga bagay na yan. So ano yung mga effort na kinakailangan natin gawin to experience spiritual increase? Practical, mga kapatid. Practical. Ano yung mga effort? If you are intentional, committed sa yung spiritual growth, ano yung mga pwede mong gawin para ma-experience on your part? Okay? On your part. Para ma-experience itong spiritual increase na to, maturity. Of course, number one, know God through His Word.
Kilalanin mo si Lord sa pamagitan ng kanyang salita. That's very basic, di ba? Ang communication. Tama, di ba? Sino ba yung mga dating hindi magkakakilala rito? Sino dito yung mga magkaibigan na? Yung magkaibigan. Sino ba yung mga magkaibigan dito? Magkaibigan. Di, Pastor, sino? Lahat naman. Ano nagsabi? Lahat naman. Ikaw, Pastor, lahat naman magkaibigan. Sigurado kayo doon? Sigurado kayo? Ha? Supposedly, diba, the church is a family. It's a safe place. Safe place, no, na kung saan yung relationships are being strengthened, nourished, at kung ano-ano pa. Supposedly. Yun nga, kung nagkakaroon ng increase dun sa faith at saka sa love. Okay? So, alam natin, ang relationship para anong tawag dito? Ang relationship para mag-bloom, kailangan ng, ano kailangan? May kausap ako rito. Communication. Ang communication, ang itsura ng communication, eto yung asawa mo lang babae, nagsalita ng salita, tapos tanggap ka lang ng tanggap. That's communication. Kita nyo, tama daw yun. Di ba? Nagagas nyo? Di ba ang idea ng communication, it's two-way. And the more words, dating hindi kayo strange kayo towards isa't isa, nag-meet kayo, and the more na nagkakausap kayo, exchanging of words, nire-reveal yung isa kung ano yung mas nakikilala ninyo yung isa't isa. It's the same way with God. So we know God through His Word. We read, memorize, study, and meditate the Scriptures. Amen ba yan? Basic, di ba? Basic. Tama? Basic. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan, di ba? Napaka-basic. Okay, pangalawa is, ano pang kinakailangan? Communication eh. So, merong God part, no, and then we talk to God. Prayer and practicing His presence. Practicing the presence of God. Meaning, ang ibig lang sabihin nito, practicing the presence, being aware. Parang constantly aware na si God, yung presence ni Lord, present siya every seconds, every minute, every hour, 7 days a week. Practicing the presence of God means consciously cultivating an awareness of God's constant presence and actively living with that awareness throughout the day. It's about specific actions, but it's not about specific actions, but a mindset of recognizing God's nearness in all situations and experiences. Practicing the presence of God. Being aware, constantly aware na, Lord, andyan ka. Kasama kita. I will never leave you nor forsake you. Amen? Pero kung Pentecostal ka, Pastor Joe, di ba? Pentecostal theology, yung kinilabutan ako, naramdaman ko yung presence ni Lord. Present yung presence. Hindi. Laging nandyan si Lord. Amen? Wala yan sa emosyon. Nakabase yan sa relasyon. Amen? Ang relasyon natin sa Diyos, hindi nababago. Pakisabi sa katabi, relasyon mo sa Diyos, hindi nagbabago. Kaya hindi ka naman nababackslide. Nalalamig ka lang minsan, pero nandyan yung relasyon. Okay? Ang emosyon, pabago-bago. Pwedeng okay ka ngayon, pwedeng hindi. Now, hindi ko ini-invalidate yung emotion. Pero, it's not the basis of our relationship with God. Amen po? Yan sa mag-asawa. Di ba? Kung ang mag-asawa, ibe-base nila yung kanilang relasyon dun sa emosyon. Kita nyo, away daw lagi. Based on experience. Di ba? Pero, kung secure ka dun sa relasyon, kahit malayo pa yung asawa mo,
ano? At peace ka. Di ba? At peace ka. Kahit kayo ay LDR. Long drive sa... Okay. Number 3 na tayo. Bilisan natin. Sonse na eh. Isa pang napaka-importanting effort na dapat natin gawin. Basa. Importante ba yan? Diba? Yun yung concept ng no man is an island. We need someone to walk with us, to journey with us, dun sa ating walk of faith. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay okay tayo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malakas tayo. No? We need someone to give us a tap at the back to encourage us. Kaya mo yan. Ate, kaya mo yan. Kuya, kaya mo yan. Amen? Daanin na lang natin yan sa kape. Yung mga ganon. Punta tayo sa church, merong ka-fellowship sa Pilar Garden. Doon tayo magkape. Amen? Meron pa libreng tinapay. Okay, mamaya. Pag-usapan natin yan. Over a cup of coffee and pandesal. And lastly, number 4. Diba? Ito, kailangan natin to para may challenge. Di ba? Kasi pag hindi mo sinishare yung faith mo, walang challenge eh. Di ba? Pero kapag nagsishare ka ng faith mo, halimbawa, meron kang namit, kaibigan mo, sinyeran mo, tapos nalaman mo, meron pala siyang prayer need. Pinag-pray mo, na-answer yung prayer. Di ba ang ganda nun? O ka lang nagagandahan doon. Ang ganda yun, di ba? Alam kong maganda ka na. Okay. Di ba? Pero, imagine the help, di ba? So, somehow, itong number 4, mga kapatid, it adds fuel dun sa ating passion for Christ. And our compassion for the people. Amen po? Boldly share your faith and vibrant relationship with God and others. Pag sabi sa katabi, bawal ang secret agent. Bawal ang secret agent. Sino dito? Christian agent ka pa rin. Secret agent ka. Christian secret agent. James Bond 007. Ibig sabihin, hindi ka alam na Kristiyano ka. Ay, Christian ka pala. Okay. At dahil dyan, mga kapatid, ayan o, Pastor Joe, ayan o, naipasok ko. Okay, sa Sunday, sa susunod na Sunday, magkakaroon tayo ng Soul Winners Workshop, how to effectively share the love of God. So, mamaya po, paki-register sa baba para alam natin yung ano. Pero pag-uusapan natin dyan, number 1, lifestyle evangelism. Pangalawa, gospel conversations through friendship evangelism. And then pangatlo is, how can we share the gospel simply through the one-verse evangelism? Simpleng-simple. Itong, sino gusto i-share yung faith niya sa iba? Ayan. Okay. So, tapusin na natin kasi marami nag-amen eh. So, ito yung ating conclusion. Tayo na pa tayo. At sabay-sabay nating basahin itong ating conclusion for today. Ready, go. Develop a growth mindset. Huwag magpa-fall sa casual and consumerist Christianity. It will hamper your growth. So always challenge yourself. Make every effort. God is committed dun sa ating growth. God is committed sa ating growth. Kaya, tayo na lang, yung part natin.
be committed also dun sa ating growth. Amen po ba yun? So, sama-sama po tayo mag-journey as a church. Sama-sama tayo mag-journey as a spiritual family to experience this spiritual increase sa ating mga buhay as promised by the Lord. Maaaring hindi madali, yung iba, maaaring okay na. Kung okay ka na, tingnan mo yung katabi mo, baka hindi pa siya okay, baka baguhan lang siya. Then, baka sinasabi ni Lord sa'yo na tulungan mo siya na mag-journey dun sa kanyang Christian life. Huwag kang lone wolf. Use your life to help others para ma-experience yung kanilang spiritual increase. Amen ba yun? Panginoon, maraming salamat po sa oras pong ito, Lord. We thank you, Holy Spirit, for giving us this message. Salamat po for that wonderful truth na committed po kayo dun sa growth namin. In fact, you have already provided everything that we need in this life. You already provided everything, Lord God, for us to live a godly life para ma-accomplish ito. Ang kailangan na lang namin, Panginoon, ay yung part sa amin. At our end, Lord God, na we will commit ourselves to that growth na gusto po ninyong ma-experience namin sa aming mga buhay. Thank you that as a church, Lord, ang aming mindset is to help one another, encourage one another, pray for one another, Lord God, para po sama-sama po kami as one family. Kung hindi pa po yan nagre-register sa aming utak, sa aming puso, sa aming damdamin, mag-register that you have called us as one family who will help one another, Lord, to grow in that spiritual journey. Salamat po. Salamat po. Ito po yung aming utmost prayer at ito po yung aming commitment bilang mga anak po ninyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and amen and amen.